Isang mapagpalang araw po ng Sabado, April 4, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe and din pa-hit na rin ang notification bell. Maraming salamat po sa pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon ho, ay wala tayong aktibong bagyo na nakikita sa labas at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero naglabas po ang pag-asa ng tinatawag natin na tropical cyclone threat potential or banta ng posibleng unang bagyo ngayong tag-init o April. So ngayon po ipakita ko muna sa inyo yung ating chart week 1 at week 2 sa banta po ng bagyo, no, or posibleng low pressure area. So ito po, no, sa week 1 natin, sa April 2 hanggang sa April 8, no, nakarang araw pa ito nagsimula at inilabas, may consistent po na LPA na nasa low chance na maging bagyo dyan sa may silangan po ng Mindanao. So bukod dyan, ito yung sinasabi natin na aktibo ngayon na nasa medium chance. Sa week 2, pagitan po ng April 9 hanggang sa 15, medyo malayo pa, pero nakikita na sa ating forecast track. At ito po forecast track natin na sinasabi natin sa tropical cyclone threat potential, advanced weather system ito. Consistent at tumutugma po talaga, no, yung ganitong mga senaryo or tropical cyclone threat potential natin. So maaga pa lamang kinakailangan na po maging handa at maging alerto po tayo sa posibleng banta po ng bagyo. Ito po, no, kapag ito naging bagyo, ito ay magiging pangatlong bagyo pa lamang ngayon pong 2026 sa tatawagin pong Bagyong Kaloy. Hindi pa nabuo yung Bagyong Kaloy, ha? Wala pa po. So maging handa po tayo. Bukod po dyan sa low pressure area na yan na nasa medium chance at banta sa pagiging bagyo, sa tinatawag po natin na tropical sa ating forecast weather condition o lagay ng panahon ngayong araw po ng Sabado, dito po sa area ng Surigao del Sur, Davao Oriental, yung lugar ho na yan ay makakaranas po ng easterlies. So when we say easterlies, ito po yung malisangan ng mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko na umiihi po sa parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. So ang easterlies ay pwedeng makabuo ng mga local thunderstorms lalo sa hapon po at sa gabi. So mag-ingat sa possible impact nito, pagbabaha po sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley. Ang mga lugar naman po na yan ay pinag-iingat sa banta ng mga localized thunderstorms. So asahan po natin lalo sa hapon ang cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, no? Yung mga low-lying areas, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Dito naman po tayo sa may parte ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, pinag-iingat din sa banta po ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling po dyan sa may karagatang Pasipiko. Uulitin ko, ha, yung nakikita po natin sa ating tropical cyclone threat potential, medyo malayo pa naman yon. I-enjoy muna natin yung summer season, yung tag-init, yung mga nasa outing, nasa swimming, mag-enjoy muna tayo. Ito po kasing update natin sa ngayon, warning or hahanda sa posibleng bagyo nga po na nakikita sa forecast track o tropical cyclone threat potential sa April 9 hanggang sa 15. So hindi naman kasi natin sinasabi porket tag-init, wala ng bagyo, wala ng mga pag-uulan na nararanasan. Sa parte po ng Mindanao, madalas sa hapon umuulan. Yun po idulot ng mga localized thunderstorm. Metro Manila naman, sobrang maalinsangan. Easterlies talaga ang pangunahing weather system natin. Wala tayong ibang weather system. Wala ding habagat, walang southwest monsoon, wala pa naman ding LP at bagyo. Kaya maging handa na lamang po tayo. Sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-short na update sa lagay ng ating panahon. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at subscribe ang ating channel, Weather Pinas. Maraming salamat po.